Sabi po sa akin kanina ni Ninong One, nasa tropical country po tayo at pag sinabi pong ganon, mainit talaga. Kaya wag yun ang expect na lumamig ang panahon. Kung gusto po nating malamig ang panahon, magpasako po tayo sa Amerika. Amen? At dahil ganito ang ipinagkaloob ng Diyos na klima sa bansang Pilipinas, huwag na tayong magreklamo, i-enjoy na lang natin. Pinakamasarap na muka ngayong umaga at pinakamagandang muka ngayong umaga, yung nakangiti. Ngitian niyo muna ang inyong mga katabi. Ayan. Nakakabawas ng init yan. No? At nakakabawas din ng high blood yan. Amen? Are you happy this morning? Bakit? Kasi worship natin ngayon ang Panginoon. Pag-uusapan natin ngayong umaga, Joseph interprets circumstances by God's plan. When we say circumstances, ito po yung mga pangyayari at kalagayan o sitwasyon ng ating buhay. Napakadali na i-interpret na ito'y plano ng Diyos, kalooban ng Diyos, kapag mabuting bagay ang nangyayari sa atin. Pero kapag pangit na ang nangyayari sa buhay natin, it's so hard to interpret at sabihin natin, Lord, ito yung plano mo, ito yung gusto mo. Ngayong umaga, pag-uusapan natin, yung dalawang balanse na nangyari kay Joseph, hindi naman puro pangit lang nang nangyari kay Joseph eh. Meron ding maganda. Pero ang kagandahan nito, yung maganda at pangit na nangyari kay Joseph, ininterpret ni Joseph at the end of the time na ito ay plano ng Diyos. Kasi pagka ganun mga kapatid, malilis yung reklamo natin eh. Yung mga nangyayari sa buhay natin, malilis yun kapag lagi nating tinatapatan na lahat ng nangyayari sa buhay natin, move ng Diyos, God is in control, plano ng Diyos, nais ng Diyos na pamangyarihin sa buhay natin. Iwas reklamo. Tayo tayong lahat, manalangin po muna tayo. Napakaganda po, Panginoon, na ang buhay namin ay iwas reklamo. Nababawasan ang aming mga wrinkles. Nababawasan, Panginoon, ang aming pagka-high blood. Nababawasan, Panginoon, ang aming anxiety or fear. O kaya naman yung bad attitude. Help us, Lord, na maintindihan namin na buhay kayong Diyos. Kumikilos kayo sa buhay namin. Nandyan ang move ninyo. Nandyan ang plano ninyo. Nandyan ang inyong naisin. Kayo ang may kontrol lahat ng bagay. Kaya Panginoon, tulungan kami ng banal na Espiritu na ma-interpret lahat ng nangyayari sa buhay namin na may plano kayo. Help us, Lord. Kasi sa aming lakas, sa aming talino, mahihirapan namin itong gawin. Kaya kailangan namin ng tulong nyo, pangunawa galing sa banal na Espiritu, at kami rin naman, Panginoon, na humihingi ng tawad sa mga pagkukulang, kasalanan, na hindi lingid at hindi lihim, na hayag sa inyong harapan ang mga pinaggagawa namin ngayong nakalipas na mga linggo o mga araw. Batid nyo ito, Panginoon, kaya kami ngayon ay naninikluhod, pumupunta sa inyong banal na trono, at amin itong pinagsisisihan. Linisin mo kami dito, Panginoon, dahil wala namang magandang outcome, Panginoon, yung kasalanan sa buhay po namin. At patuloy mo kaming linisin, gabayan, at gawin mo kami, Panginoong, malagong mananampalataya at ang magpapalago sa amin ay walang iba kundi inyong salita. Salamat po, Panginoon. Gabayan kaming lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, upo na po tayo. Sino sa inyo ay kilala si Joseph? Ibang Joseph ang pumapasok sa isip nyo, hindi yon. Yung Joseph na sa Old Testament. No po. Okay. Ngayon po, nandito pa rin tayo sa series na paano sila naging aral sa atin ngayon. Itong mga Old Testament character, ito yung tinutunto natin hanggang ngayon, Old Testament tayo, papaanong naging aral yung mga tao nung araw na napasulat sa Biblia
Ano yung mapupulot nating aral sa kanila na pwede nating i-apply ngayon, tayo makinabang ngayon, tayo ang mag-matured ngayon, para maiwasan na natin yung mga mali nilang ginawa at magawa naman natin yung mga tamang ginawa nila. Ang atin ngayong hahablutin na mga aral, dito naman kay Joseph. Sabihin nyo nga po muna, Joseph. Okay, that is Joseph the dreamer. Okay po. When we say circumstances, sa Tagalog yan, mga pangyayari, kalagayan, or sitwasyon sa buhay natin. Ganyan may mga nangyayari sa buhay natin, ganito yung kalalagayan natin, pero ang ating tinatakel ngayon, interpret circumstances by God's plan. Okay, puntahan natin si Joseph. Kayo office kayo mamaya. Ano tawag dito? Sabotahe. Hindi. Pinapaganda lang po yung ating video. Okay. Salamat po sa ating technical. Mamaya technical foul kayo sa akin. Okay. Salamat po sa inyo. Kidding aside, mahal po natin yung mga yan. Okay. Mga nag-i-improve po yan dahil napakaraming tingin na ganun ko na talaga namang... Okay. Circumstances. Punta po tayo dito. Ang buhay ni Joseph, sa totoo lang, may magagandang bagay na nangyari sa kanya. Kuminsan, ang na-highlight lang sa kanya, yung mga pangit. Tapos yung ending na lang ang magalanga. Hindi po ganun. Ang Diyos ay balanse. Sa buhay natin, balanse rin naman ang buhay natin. Hindi naman puro pangit na lang yung nangyayari sa buhay natin. Hindi po puro pangit. Tignan nyo katabi nyo. Hindi po laging ganun. Amen? May magagandang ding bagay na nangyayari sa buhay natin. Kaya lang minsan, masyado tayo nag-i-stay sa mga pangit. Kaya tuloy ang buhay natin nagiging pangit sa ating pananaw, sa ating interpretation. Your problem is what? Pinupukusan mong masyado yung pangit. Are you with me? Mayroong mga pangit na nangyari sa buhay ni Joseph, pero meron din namang magagandang bagay na nangyari sa kanya. Amen? O ano-ano ito? Magandang pangyayari sa buhay ni Joseph, number 1. Ano po ito? Genesis 37, verse 3. Ganda po nang nangyaring ito. Sabi dito, now Israel, that is Jacob, loved Joseph more than all his children. Kasi marami silang magkakapatid Nag-family planning sila. 12. Tapos meron pang anak na babae, pang 13. Ang tawag doon, family planning. Amen? Sabing gano'n ng Bible, mahal ni Jacob o Israel, kaya yung bansang Israel, ipinangalan ito kay Jacob. Mahal ni Jacob, mahal ni Israel, si Joseph, more than all his children. Itinangi. Mas mahal nga itong si Joseph. Anong dahilan? Bakit mas mahal niya? Because he was the son of his old age. And he made him a coat of many colors. Di ba, Brother Jaime, ganyan talagang pangyayari kapag nagmamahal ka? Kasi pag sinabing love, action word ito Ipinakita ni Jacob yung kanyang love kay Joseph nung ipakita niya sa pamamagitan ng abay nagburda, tumahi ng garments na may distinction, amen, na panglalaki, amen. Well, ang ibig sabihin ni Jaime doon, pwede raw bang magpantalon ang mga babae as long na modest yung pantalon o yung bang mahinhin, hindi yung para kang rakista. As long na modest, mahinhin yung suot nyo, wala diyang problema. Baka nga nagpantalon nga kayo tapos may kain naman ng daga dito. Bakit ba
ganyan. Maraming pantalon ngayon, maraming kain ng daga. Ang daming pamatay ng daga. Di ba? Kumisan dito pa yung kain. Abay, nung araw, tinatahi yan. Tinatakpan yan. Bakit din magnegosyo ka kaya, Lester, ng pamatay ng daga? Ayoko pong makita ang miyembro ng Berean na ang suot na pantalon ay may kain ng daga. Huwag niyong subukan. Itinahi ng iba't ibang kulay na damit. Sir, ang tanong, maganda bang pangyayari sa buhay ito ni Joseph? Na maganda po ito. Just imagine, mahal na mahal ka ng tatay mo. Anong pakiramdam mo? Wow! Ang sarap naman ng pakiramdam na ganito. Mahal ako ni tatay. Pag galing doon sa handaan, di ba? May sharon na menudo. At sa akin ibinibigay. Paborito ko pa naman sa menudo yung atay. Talagang si tatay pagka nagkumatin sa handaan, binubukod ang mga atay at ako naiisip. Kaya pag ubuhin ni tatay, naka 6 packet yan. Punong-puno yun. Alam niyo po, kung hindi niyo nitatanong, ganyan po yung tatay ko. Naka 6 packet yan pag galing ng handaan. Ang paborito ni Ella ay, halimbawa, ang paborito ni Ella ay gulay. Andito yung gulay. Ang paborito ko naman ay piniritong talong. Nandito ang piniritong talong. Amen? Kasi mahal kami ng aming tatay. Amen? Diba, sarap ng kalalagayan, mahal ka? Espesyal ka? Kaya si Joseph, nakaranas ng magandang pangyayari sa buhay niya. At ito sinasabi ko mga kapatid madaling i-interpret pag maganda nangyayari sa buhay mo na ito'y plano ng Diyos. Tama po ba? Marahil pwedeng isipin ni Joseph, naku, talaga namang napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay ko. Mahal na mahal ako ng tatay ko. Pinagdamitan ako, pinatahi ako ng iba't ibang klaseng kulay ng damit. Ang tawag doon mga kapatid, decolores. Alam niyo decolores? O hindi niyo alam yon? Iba-iba ang kulay. Masarap na pakiramdam. Jello, again, madaling i-interpret na ito ay plano, gusto, at kalooban ng Diyos kapag ang nangyayari sa buhay natin, maganda. Satisfied. Yung bang na-promote ka ng trabaho, sabi mo, wow, kalooban ng Diyos, ganda. Nakabili ka ng kotse, wow, kalooban ng Diyos, ang ganda. Nakabili ka ng lote sa paso, wow, ang ganda. Sinagot ka ni sister, kasi nasa tamang edad ka na, 40. Wow! Nakabili ka ng bagong cellphone, Nokia 3310. Wow! Masaya tayo. At pupurihin natin ang Diyos. At walang halong pagdududa, sabihin natin, ang ganda ng plano ng Diyos. Pero mga kapatid, when we talk about sinasabi natin yung God's plan, huwag tayong maging bias. Ito yung pag-uusapan natin Itong si Joseph, ang maganda sa kanya, hindi siya naging bias. Hindi niya ini-interpret yung magbubuting bagay lang na ginawa ng Diyos sa kanya, na ito ang plano ng Diyos, tapos yung pangit, hindi na. Kung may maganda, meron ding pangit. At ito yung nilagyan ko ng outline. Pangit na pangyayari sa buhay ni Joseph, number 1. No? Okay, unang maganda, mahal na mahal siya ng tatay niya. Pero alam nyo, sa maganda, hindi lahat lagi advantage kapag maganda Ang disadvantage na nangyari dito, kinainggitan siya ng kanyang mga kapatid. Ito yung pangit na nangyari sa kanya. Number 1, he was fired by his own
brothers. Yung hindi siya tanggap, you're fired. Yung mga pinamalag, di ba? Alis ka na rito. Hindi ka namin tanggap. Mali ginawa mo. He was fired by his own brother. Kanina, masarap sa pakiramdam. Di ba? Ngayon naman, masakit sa pakiramdam. Just imagine mga kapatid, basahin natin ito. Sabi ng Bible, and when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, obvious naman, kasi siya lang naman yung mayroong damit na iba-iba kulay, tapos yung iba niyang kapatid, wala. Kaya nung makita ito ng mga kapatid ni Joseph, ito ang nangyari. They hated him. Sir Jaime, ilan ang naganang sa kanya? Lahat! Lahat! They hated him. Ako naniniwala mga kapatid, ang bawat isa sa atin dito, nairapan na. Naranasan niyo na yan? Inirapan kang ganon? O kaya naman tinitigan ka ng masama? Masakit yun, di po ba? Kasi may galit, may inis. Imaginin mo ito, JC, nasa iisang bahay kayo. Tapos lahat ng kasama mong kapatid sa bahay, inis sa'yo, galit sa'yo. Kung minsan nga yung pagdabugan ka, masakit yun eh. Yung treatment sa loob ng bahay, na-imagine niyo po ba? Kay Joseph, maganda kaya? Samantalang ang lahat ng kanyang kapatid ay galit sa kanya. I do believe na pangit ang trato sa kanya sa loob ng bahay nitong mga kapatid niya. Sarili mong dugo, kapatid mo, galit sa'yo. Abay, yung bang nakakaano ng kalooban, nakakaguho ng kalooban? Yung bang discourage? Yung bang nakakawala ng lakas ng loob? Pagka ganun, are you with me? Naranasin niyo po ba to? Buti sana, Sir Jaime, isa lang ang galit sa kanya eh. Nga kung minsan isa lang ang galit sa'yo, dinadamdam na natin eh. Tama po ba? Samantalang ito, 11 o 12 sila, galit kay Joseph lahat. And could not speak peaceably unto him. Kasi siguro ni Joseph, Kuya Judah, saan ba kayo pupunta? Ano akong tanungin? Kuya Ruben, ano ba ulam natin? Di buksan mo dyan! Tinatanong pa ako! Nakaupo ka na naman dyan. Sabi ni Levi, nakaupo ka na naman dyan. Pagugas ka ng plato. Yung bang lahat ng tao sa paligid mo maiinit ang dugo sa'yo? Yun ang nakalagay sa Bible, di ba? Hindi makausap ni Joseph yung mga kapatid niya ng payapa. Magandang kalagayan? Pangit. Pangit. Naranasan ni Joseph na imaltrato ng kanyang mga kapatid. Are you with me? Listen carefully. Kung kayo sa loob ng bahay, nagmamahalan, nagtutulungan bilang magkakapatid, ipasalamat nyo sa Diyos. Si Joseph, hindi ganito ang naranasan. Magpasalamat kayo kung ang kuya nyo ibinibili kayo ng bag, ng notebook, ng color, ng pambakat. Noong araw may ganun eh. Magpasalamat kayo kung ang inyong mga kapatid, mahal kayo. Si Joseph, hindi niya naranasan na mahalin siya ng kapatid niya. Amen? Are you listening? Sabi ng Bible, and could not speak peaceably unto him.
Sakit nito? Kung minsan nga, kapitbahay mo lang yung galit sa'yo, apektado ka eh. Hindi mo naman nakakasama yun araw-araw, kung minsan waalis din yun. E paano ito, araw-araw kasama mo? Pamilya mo pa. Mas madiin mga kapatid ang sakit na naranasan ni Joseph kasi mismong kapatid niya ang gumagawa nito sa kanya. Ngayon po, hindi naman kasalanan ni Joseph na mahal siya ng tatay niya. Kasalanan niya ba yun? Ano yun eh? Desisyon ng tatay niya yun eh. Kumisan na ng mga kapatid, hindi mo naman kasalanan na maging gwapo. Bakit inggit at galit na galit sila? Are you with me? Hindi mo naman kuminsan kasalanan na magtagumpay ang iyong negosyo. Bakit may naiinis at nagagalit sa'yo? Ganito nangyari kay Joseph eh. May ginawa ba siyang mali? Wala. Yun pa ang isang masakit dito. Wala naman siyang ginagawa sa kapatid niya. Galit na galit yung kapatid niya sa kanya. Buti sana kung ang ginagawa ni Joseph, bebe, meron akong ganito. Hindi naman ganun eh. Are you with me? Yung nag-post ka lang naman ng tagumpay mo. Abay, naiinis at nagagalit. Hindi mo naman inaano. Ito pa. May napaginiginipan itong si Joseph. Ang napaginiginipan niya ay yun bang yung tag dito? Basahin na lang natin para sigurado tayo. 37 verse 6. And he said unto them, Here I pray you this dream, which I have dreamed. Verse 7. For behold, we were binding sheaves. Ano damag dito, Brother Jaime, yung palay. No? Tinatalian na ganon. Ano tawag yan? Big kiss. Big kiss. Behold, we were binding sheaves in the field. Ito rin na panaginipan niya. Nagbibigkis tayo ng palay o trigo. And lo, my sheaf arose. Yung bigkis ko, nakatayo. And all stood upright. Talagang matikas. And behold, your sheaves stood round about and made obeisance to my sheaf. Yun daw kanya, nakatindig. Tapos siya sa mga kapatid niya, nagluhuran na gano'n sa kanyang bigkis. Nagluhuran. Eto nagkukwento lang naman itong si Joseph the dreamer ng napanaginipan niya. Nung marinig ito, nung mga kapatid niya, ininterpret. Ito interpretation. And his brethren said to him, Shalt thou indeed reign over us? Ano ibig sabihin nito? Mas maghahari ka sa amin? Ikaw ang magiging bossing namin? And thou indeed have dominion over us? And they hated him yet the more. Lalong nainis, lalong nagalit sa kanya ang mga kapatid for his dreams and for his words. Lalo siyang nagalit. Ito yung sinasabi natin mga kapatid kuminsan, wala naman tayong intensyon na inggitin ang mga tao sa Facebook. Wala naman tayong intensyon na inggitin ang mga tao nakapaligid sa atin. Pero nang mabalitaan nila yung ating tagumpay, lalong nainis. Are you with me? Kaya para wala nang naiinis, huwag ka na magtagumpay sa buhay. Hindi. Hindi ganon. Church, listen carefully. Hindi natin kayang kontrolin kung maiinis ba yan ang matutuwa sa atin. Ituloy mo lang, as long na tama ang ginagawa mo, nagtatagumpay ka, walang problema. As long na ang pagtatagumpay mo, walang ibang nalulugod, kundi ang Panginoon, kahit hindi malugod kapitbahay mo, friend mo sa Facebook, o sino bang tao, nabubuisit kapag nakikita yung tagumpay mo, huwag mo silang pansinin. Ang mahalaga, nalulugod ang Diyos sa buhay mo. Ito naman, ka-inosente nitong si Joseph, nagkukwento lang naman, lalo siyang kinamuhian ng kanyang mga kapatid. Kumbaga, Sir Jaime, yung level ng kanilang hatred lalo pang tumaas.
lalo pang tumaas. Pangit na karanasan, pangit na karanasan. Verse 37, verse 18, nung si Joseph na ay maghahatid ng pagkain sa bukid, just imagine na, magandang bagay pa yung gagawin ni Joseph. Dadala ng pagkain yung mga kapatid niya sa field. Nung makita si Joseph sa field, 37 verse 18 ng Genesis, ganito ang nakalagay. And when they saw him afar off, even before he came near unto them, they conspired against him to slay him. Brother Jaime, kita mo yung level ng hatred? Saan nagsimula yan? Sa inggit. Kaya mga kapatid, ito lesson dyan eh. Huwag kang mainggit kasi may level yan eh. Pag nainggit ka, hatred. After ng hatred, gusto mo na siyang tirisin. Gusto mo na siyang patayin. Katulad ng mga kapatid ni Joseph. Nag-usap-usap sila at sabi nila, itong Joseph na ito na paborito ng ating tatay, nakakainis siya, nakakagalit siya, patayin na natin. Pero alam niyo mga kapatid, hindi nangyari yon dahil may plano ang Diyos. Amen? Yung kapatid niyang si Reuben, sabing ganoon, walang dadanak na dugo, walang Joseph na mamamatay. Ihulog niyo na lang siya sa balon. Ihulog niyo na lang siya sa balon. Ngayon po, nung nakahulog na si Joseph sa balon, God is in control, amen? Genesis 37 verse 28, Then there passed by Midianites, merchantmen, and they drew and lifted up Joseph out of the pit, and sold Joseph to Ishmaelites for 20 pieces of silver, and they brought Joseph into Egypt. Sabi ni Judah, wala naman tayong mapapala talaga kung papatayin natin ito. Siguro gawin na lang natin, ibenta na lang natin, ayan, no? May mga bumibili ng alipin. Ibenta na lang natin si Joseph. At sabi ng Bible, 20 pieces of silver. Lester, payag ka ba na ibenta ka ni Junel? Ano mararanasan mo pag ibebenta ka ni Junel? Masakit yan eh, ano? Tapos ang pagbebentahan lang sa'yo, 2,000? Yung rinig na rinig mo, Jula yung usapan. Huwag na lang natin patayin. Wala na tayong pakinabang dyan eh. Benta na lang natin. Ang sakit na, di ba? Parang hindi ka kapatid. Ano tingin sa'yo? Item sa Lazada? Sa Shopee? Na for sale? Kapag tayo mga kapatid, nilaliman natin ang pangunawa natin dito, ito po'y pangit at masakit sa damdamin sa nangyari kay Joseph. Ibinetray siya, di ba? Parang si Judas, ibinenta ang Panginoon sa 30 pieces of silver. Alam niyo kung bakit 20 lang yung kay Joseph? Gusto ni Joseph, mas mahal yung sa Panginoong sa Kristo. Are you with me? Betrayal ito eh. Masakit ito, pinagkanulo ka. Ibenta ka. Sakit nun. Mula sa galit, mula sa inggit, hatred, gusto kang patayin. Ngayon, ito na. Ibinenta ka na lang para daw ikaw ay mayroong pakinabang. Hirap nun. Lester, for sale. 2,000. Yun ang nagagawa ng galit. Kaya kung minsan yung mga nagigirian sa daan, sobrang galit nila, pinapatay nila yung kagirian nila. Pag nakuha natin yung peak ng galit, ang pinaka-peak nun, papatay ka. Are you with me? Kaya wag natin sagarin yung ganon. Lesson ito sa atin. Huwag kang masyadong mamuhi doon sa kapatid mong hindi naguhugas ng plato. Huwag ka masyadong mamuhi sa kapatid mo na cellphone na lang ng cellphone. Baka dumating ka sa peak, ibenta mo yan. Are you with me?
Sakit nito. Para Brother Jaime, yung pagmamahal ng tatay niya, tinabunan ng mga galit ng kanyang kapatid. Pero at least may magandang nangyari sa buhay pa rin ni Joseph. Ganon po. Kapatid, ganito, meron tayong kanta. Count your blessing. Name them one by one. Bakit ka nadi-discourage na? Bakit ang lungkot-lungkot na ng buhay mo? Dahil ba sunod-sunod ito? Sunod-sunod, di ba? Hatred, more hatred, slay, tapos for sale. Panginoon, bakit ganito? May magandang nangyari sa akin last year. At ang prayer mo, o nung isang buwan, nung April, maganda nangyari. Sabi mo, May, maging akin. Tapos ang May hindi naging mabait sa'yo. Tapos yung June hindi naging mabait sa'yo. Yung July hindi naging mabait sa'yo. Panginoon, bakit ganakin? Noong April, okay. Pero sunod-sunod yung nangyayari sa akin. Nanlalata na ako. Nangihina na ako. Sumusuko na ako. Are you with me? Kapatid, interpret circumstances by God's plan. Tuloy lang. Amen? Number 2. Hindi pa tapos ang mga nangyari kay Joseph. Binalabisi ulit ng Diyos para itong si Joseph ay makahinga-hinga naman. Ganun no? Mabuti ang Diyos. Hindi puro pangit. Papahingahin din tayo din Diyos. Tayong sumisisit na ganun, may hinga din. Di ba, Sir Jaime, yung tawag yun? Anong stroke yun? Freestyle. Nakalubog yan pero umaganon din yan Yung kay Jill, ibang stroke. Mild stroke. Gumaganon si Jill. Hindi naman yun. Pinahinga din ng Diyos. Joseph, hindi ka na makaya. Hinga ka ng konti. Pinahinga. Mabuting nangyari, number 2. Nung siya ay nasa Egypt na, sa bahay ni Potiphar, ito sabi ng Bible, and it came to pass from the time that he had made him overseer in his house. Siya ng mayordomo. Ginawang mayordomo nung siya ay maibenta sa Egypt. Yung amo niyang si Potiphar, ginawa siyang overseer sa kanyang bahay. And over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian house for Joseph's sake. Pinagpapala yung amo niya dahil kay Joseph. Bakit? May nabasa ba tayo nagreklamo si Joseph nung mga binaba? Wala Kasi mga kapatid, ini-interpret niya yung sitwasyon by God's plan. Kapag ganyan ang interpretation natin, malilis yung reklamo natin. Kasi kapag nagre-reklamo tayo, parang ayaw nating pumayag na ganitong sitwasyon natin. Nagre-reklamo tayo. Samantalang yun ang ibinibigay ng Diyos na sitwasyon natin. Parang sabi natin, ayaw ko dyan, Panginoon. Ayaw ko dyan, Panginoon. Pangit yan, Panginoon. Walang ganun si Joseph. Ibinilis ang bahay ni Potiphar because of Joseph. Hindi lang ang buong bahay. And the blessing of the Lord was upon all he had in the house. Hindi lang sa loob ng bahay ang blessing ng Panginoon dahil kay Joseph. And in the field. Pati yung mga kambing, pati yung mga tupa, pati yung mga baka, mga dinosaur. Ibiniles ng Panginoon. Mga Tosaurus. Because of Joseph. Sir Jaime, maganda na naman ba itong nangyayari sa kanya? Yes. Nakahinga. Verse 39, isa pang magandang nangyari sa kanya, and he left all that he had in Joseph's hand. Pinagkatiwala sa kanya lahat. And he knew not aught he had, save the bread which he did eat. And Joseph was a goodly person and well favored. Isa sa magandang nangyari kay Joseph, magandang lalaki siya. Amen?
Nako, sabi ko sa inyo, kung mukha siguro ni Joseph puro reklamo, baka hindi siya magandang lalaki. No po, goodly person and well favored. Masipag, matapat, maganda ang patotoo, magandang lalaki. Again, hindi lahat ng magagandang nangyayari sa buhay natin is advantage. Sabihin nyo nga po, advantage. Parang kanina, maganda dahil mahal siya ng tatay niya. Hindi lahat advantage eh. May disadvantage. Kinaingitan siya eh. Ito na naman. Magandang lalaki, matapat, etc. kinalulugdan ng Diyos. Hindi lahat ng magagandang nangyayari sa atin ay puro advantage. Meron ding disadvantage. Dahil sa kagandahang kagwapuhan ni Joseph, ang naging disadvantage, nakursunadahan ni Mrs. Potiphar. Ito ang pangit na nangyayari, number 2. He was falsely accused by what? Mrs. Potiphar. Para malaman natin kung paano ang nangyari, basahin natin ang istorya. And it came to pass, 39 verse 7 ng Genesis, and it came to pass after these things that his master's wife cast her eyes upon Joseph, and she said, "Lie with me." Nakursunadahan siya ni Mrs. Potiphar. At sabi ni Mrs. Potiphar, "Lie with me." Ito lesson dito, maganda lesson dito eh. Verse 8. But he refused. Ayoko, sabi ni Joseph. And said unto his master's wife, "Behold, my master wotted not what is with me in the house, and he had committed all that he had to my hand." Ayaw ni Joseph, sabing ganoon, pinagkatiwalaan ako ng asawa mo. Lahat ng bagay nasa aking kamay. Inintrust sa aking lahat. Sabing ganoon. Verse number 9. Bakit siya nagre-refuse? Ayaw niyang patulan yung tukso. Sabihin niyo nga po, tukso. Hindi ko kayo marinig. Tukso. Bakit nirefuse niya ang tukso? Napakatang prinsipyo nito mga kapatid. Yung kapag tayo po ay madaling bumigay sa tukso, ito po magandang prinsipyo na i-adapt natin galing kay Joseph. Kasi mga kapatid, ang outcome ng tukso hindi maganda kapag bumigay tayo dyan eh. Kailangan strong tayo when we talk about tukso. Ito ang ginawa ni Joseph para siya ay maging strong sa tukso. Una, he refused. Ito ang lalim ng kanyang refusal sa tukso. Ito ang lalim. Here's the reason. Verse number 9. There is none greater in this house than I. Kapag wala si bossing, ako boss dito. Neither had he kept back anything from me but thee. Liban na lang sa'yo dahil asawa ka ni boss. How then can I do this? Bakit siya nagre-refuse? Tinutukso, pero nire-refuse. Ano ang malalim ng dahilan niya? Bakit siya nagre-refuse? Dahil ang tingin ni Joseph sa tukso, great wickedness. Hindi light. Kung hindi matinding kasamaan ang tukso. Kapag ang tukso ay tinignan mo na matinding kasamaan, listen carefully, i-refuse mo. Pag ginawa ko ito, parang nakikita ko pag may tuksong ganon, matinding kasamaan, pwedeng patayin ako ng asawa ko. Are you with me? Pwedeng masira ang pamilya ko. Pwedeng mapahiya ako sa buong universe. Are you with me? Kaya kapag ka nandyan ng tukso, huwag niyong tignan na light. Tignan niyo na great wickedness and sin against God. Alam niyo kung bakit tayo kuminsan nagiging marupok sa tukso? Ang tinitignan natin sa tukso, mali. Sabihin niyo nga po, mali. Ano tingin natin?
pleasure. Masarap sa pakiramdam. Kapag pleasure at masarap sa pakinggan, hindi mo i-refuse. Parang naka-aircon tayo. Abay, hindi ka nalalabas. Pero kapag ganito ang mentality natin, ganito ang mindset natin, matinding kasamaan nito. Ang pangit-pangit nito. Tignan mo yan kapatid na parang tubig na kinuha doon sa pinaglubluban ng kalabaw. Iinumin mo ba? Hindi mo tatanggihan mo yan, di ba? Ganon kapatid dapat nating tinitignan ng tukso. Para hindi nating tinitik. Totoo naman yan mas matindi pa nga yan sa lubluban ng kalabaw pag tinik mo yung outcome niyan. Pagka ganyan ang kaisipan natin, hindi tayo iinom. I-refuse natin, tatanggihan natin. Ganon ang ginawa ni Joseph. Hindi niya tinignan na pleasure, masarap sa pakiramdam. Hindi ganon ang tingin ni Joseph. Meaning to say, itong Bible nagpapakita sa atin kung ano dapat ang iniisip natin at ang dapat mindset natin when we talk about tukso. Hindi yung kakanta ka pa. Tukso, layuan mo ako. Habang lumalayo naman, ikaw naman, humahabol. Great wickedness and sin against God. Ito pa, verse 10. Kaya ang tibay nitong si Joseph Pansin niyo po ito. Tama yung tanaw niya sa kasalanan sa tukso And it came to pass, as she spake to Joseph, day by day, araw-araw, Joseph, halika dito. Araw-araw yun. Joseph, halika dito. Araw-araw yun. That he hearkened not unto her, to lie by her, or to be with her. Bakit po? Kahit araw-arawin mo kung alukin, pero ang tingin ko sa tubig na yan, pinaglubluban ng kalabaw. Hindi ko talaga ititik yan. Kahit araw-araw mo pang ialok sa akin yan. Are you with me? Ikaw, JC, araw-araw kitang alokan ng ganon. Kahit taon pa bilangin, hindi mo iinumin. Are you with me? Yun ang tamang pananaw when we talk about tukso. Okay. Araw-araw, Mrs. Potiphar, ito pa, ang tukso, magaling tumiming. Ayan. Verse 11. And it came to pass about this time that Joseph went into the house to do his business, and there was none of the men. Naku, walang tao, Brother Jaime. Ang ganda ng pagkakataon. Walang tao sa bahay. Ako lang, at saka yung nanunukso. Of the house there within. Alam nyo, kahit silang dalawa na lang, dahil ganun ang tingin ni Joseph, pinaglubluban ng kalabaw, ititik pa rin ba niya kahit silang dalawa na lang? Hindi. Tama po. Ito ang sabi ng Bible. And she caught him by his garment, saying, matindi to, talagang hinablok na si Joseph. Lie with me. And he left his garment in her hand and pled and got him out. Tumakbo. Pero ang problema, nakuha yung kanyang balabal, ang kanyang damit. Ngayon, dahil nabigoy itong babaeng ito, is gumawa na lang siya ng kwento para hindi siya mapahiya. Nakaya niyo po ba yan? Gumawa siya ng kwento. Sabi niya ganoon, ikinuwento niya, sabi ng Bible, verse 19, and it came to pass when his master heard this word, na ikinuwento niya ganoon na si Joseph, tangka siyang rapin. No? Riripin ako ni Joseph, pero hindi naman yun ang totoo. Tinatangka ako ni Joseph, ako na rapin. Ang ebidensya, ito yung damit na ito. Kinukwento niyang gano'n. Nung dumating itong asawa, si Potiphar,
narinig yung kwento ng kanyang misis. And it came to pass when his master heard the word of his wife, which he spoke unto him, saying, Up this manner did thy servant to me, that his wrath was kindled. Naniwala sa asawa, nagalit si Potiphar kay Joseph. Akala niya talagang tangkang rape yung ginawa, pero hindi naman. Para lang wag maalis sa kahiyan itong babae. Verse 20, And Joseph's master took him and put him into the prison, a place where the king's prisoner were bound. And he was there in the prison. That is pangit number 2. Alam niyo, masakit na naman to Sir JC. Yun bang naging tapat ka sa trabaho mo? Yun bang tapat ka sa amo mo? Tapat ka sa Diyos. Ayaw mo ng kasalanan. Tinanggihan mo yung kasalanan. Tama ang tingin mo sa kasalanan. Pero ang naging outcome pa, kulong. Sabihin nyo nga po, kulong. Another pangit na pangyayari. Yun bang inaayos ko na yung buhay ko? Nagiging tapat na ako sa misis ko. Pero bintangan pa rin ako. Pinaratangan pa rin ako ng hindi maganda. Kung kailang inaayos ko na yung buhay ko, at saka paparatangan ako ng ganito. Tapos ang outcome pa kay Joseph, sa kabila ng siya'y faithful sa kanyang amo at sa kanyang ginagawa, hindi niya pinatulan yung misis ng kanyang amo, abay, ang outcome pa, ano po? Kulong. Kulong. Another na pangit na nangyari sa buhay ni Joseph. Alam niyo kapatid, listen carefully. Sa kwento ni Joseph, ganito nangyari Pangit sa paningin natin, pero nag-i-step forward na pala tayo. Itinutulak pala tayo ng pangit na pangyayari para sa kanyang magandang plano. Are you with me? Kapatid, baka may pangit na nangyayari sa iyong buhay ngayon. Hindi natin alam. Pero alam mo kapatid, according dito sa pinag-aaralan natin, kung minsan, yung pangit na nangyayari sa buhay natin, tinutulak na pala tayong unti-unting papalapit sa magandang plano ng Diyos. Yung palang pangit na nangyayari sa buhay natin, ina-advance pala tayo nito sa magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Therefore, hindi talaga dapat reklamuhan ang pangit na nangyayari sa buhay natin. Magre-reklamuhan. Hindi mo lang kasi kuminsan nakikita sa pangit na nangyayari. Nandun ang Diyos na kumikilos. Nandun ang Diyos. Ano lang pala yun? Pushing cart lang pala yun. Inilagay kang ganon. Paglagay isang sa pushing cart, is medyo salpak ka ng konti, medyo ganon ang pagkakasaldak sa'yo. Sabi mo, sakit mo na. Pero ginanong ka pala ng Diyos para medyo mas mabilis yung ano mo, yung pagdating doon sa plano ng Panginoong sa Kristo. Kulong. Pinahinga uli ng Diyos. Parang freestyle. Hinga ka uli, Joseph. Baka sabihin mo naman, tino-torture kita. Nung si Joseph ay nasa kulungan na, verse 21, ng Genesis chapter 39, verse 21, But the Lord was with Joseph and shewed him mercy. Nakikita niyo po yung kwento? Nung nasa bahay, nandun ang Diyos. Potiphar. Nung nasa kulungan, kasama pa rin ang Diyos. Yung favor ng Diyos, meaning to say, mga kapatid, kahit pangit talaga yung nangyayari kay Joseph, walang reklamo. Sumasa kanya pa rin ang Diyos. Kinakalugdan pa rin siya ng Diyos. But the Lord was with Joseph and shewed mercy and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Sabi noong sa yung mayordomo, mayor ba tawag doon? Oo, yung mayor, nakalugdan yung mayor sa kanya, yung keeper ng prison.
O yung harden, yung warden, kinalugdan siya. Verse 22. And the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners that were in the prison, and whatsoever they did there was the doer of it. Ang ganda na naman, Brother Jaime. Siya ang ginawang mayor in charge sa lahat ng mga nakakulong. Biglang mataas ang posisyon niya. Biglang nakahinga na naman si Joseph. Maganda na naman ang kalagayan niya sa kulungan. Kahit nasa kulungan, siya naman ang mataas ang katungkulan. Huminga uli. Praise God. Balance ang buhay. Pangatlong pangit na nangyari sa buhay ni Joseph. He was forgotten by the butler. May napanaginipan ang butler or cupbearer na puno ng ubas. May 3 sanga na mulaklak, naging buwig, nahinog, kinuha niya, pinisa niya, at ibinigay sa Pero. Kasi yung butler ay nakulong. Kasama niya sa kulungan. At saka yung baker, nakulong din. Kasama niya sa kulungan. Nakapanaginip yung dalawa, pero yung panaginip na lang ng cupbearer yung pag-uusapan natin. At yun nga yung napanaginipan niya, 3 sanga, puno ng ubas, nagkabulaklak, nagkabunga, pinasa, at ibinigay muli sa hari. Ngayon ang problema, itong nanaginip, yung bang Brother Jaime, ano ba ibig sabihin nun? Ano ba ibig sabihin noong nabungi ang ngipin? Mga ganon. Humahanap siya ng paliwanag ng kanyang panaginip or interpretation. Ngayon, sabi ni Joseph, sa tulong ng Panginoon, i-interpret ko panaginip mo. In-interpret ni Joseph, at ito ang interpretation. Genesis 40 verse 13. Yet within 3 days shall Pharaoh lift up thine head and restore thee unto thy place. And thou shalt deliver Pharaoh's cup into his hand after the former manner when thou was his butler. Babalik ka. Mapapawalang sala ka dito. Babalik ka sa Pharaoh. After 3 days. May bilin si Joseph sa butler. Sabi ni Joseph, but think on me when it shall be well with thee, and show kindness, I pray thee unto me, and make mention of me unto Pharaoh, and bring me out of this house. Sabi ganoon, pag nabalik ka na doon sa palasyo, remember me. Alalahanin mo ako pag nakabalik ka na doon. Alam nyo, sabi ng Bible, nung makabalik na yung butler sa palasyo, verse 23, yet did not the chief butler remember Joseph, but forgot him. Nung tinulungan mo, okay. Pero nung okay na buhay, hindi ka na naalala. Another pangit na nangyari kay Joseph. Nakalimutan siya nung ginawa niya ng mabuti. Church, dito tayo sa conclusion. Alam kong ang bawat sa inyo ay inaantok na. Hindi halata. At hindi ko kayo nakikita. Are you with me? Ganun naman talaga ng preaching, ano? No? Hindi sa lahat ng pagkakataon may magandang nangyari. Amen? Hindi lahat may joke, di ba? May mga preaching din na hindi maganda nangyayari. Katalog na, inaantok na, mga natin tawan. Pero kasama sa plano ng Diyos yun. Papunta na tayo sa exciting part. Amen? Sa plano ng Diyos.
na si Joseph ay maging governor ng Egypt. Governor na. Napunta na siya sa magandang plano ng Diyos. Ininterpret niya yung panaginip pero at tumpak ang interpretation. Ginawa siyang governor, sa kanya ang pinagkatiwala lahat. Nung siya'y governor na, nag-evaluate siya. At sinabi niya sa kanyang mga kapatid, sa kanyang tatay, yung kanyang interpretation. Bakit wala siyang bad record? Si Joseph lang walang bad record sa Bible. At saka si Daniel yata. Bakit wala siyang bad record sa Bible, si Joseph? Ito ang paliwanag niya. Are you with me? At maging aral sa ating lahat. Kinausap niya ang mga kapatid, ito sabi niya. Genesis 45, verse 7. And God sent me before you. Are you with me? Yung ibinenta siya ng kanyang kapatid, kahit masakit, God sent me. Yun ang interpretation ng pagkakabenta sa kanya. God sent me before you. Nung ipakulong siya ni Pharaoh, ang interpretation niya doon, God sent me. Before you. To preserve you, posterity in the earth, and to save your lives by a great deliverance. Verse 8. So now, it was not you that sent me either. Hindi talaga kayo. Ang Diyos ang may plano nito. Ginamit lang kayo. Kung may nanakit sa'yo, ginamit lang ng Diyos yun para patatagin ka. Amen? Kaya si Joseph ang tatag ng dibdib eh. Are you with me? Kaya magpatawad tayo. Ginagamit lang ng Diyos yan. But God, sabihin mo nga sa katabi mo, it was not you. But God. Are you with me? He hath made me a father up to Pharaoh, and lord of all his house, and the ruler throughout all the land of Egypt. Sinaktan tayo, false accusation, okay lang yon. Ginagamit lang ng mga tao yan. It was not you. Sabihin mo sa mga taong yon, it was not you. Amen? But God. Yung mga nangyayari sa buhay ko o sa buhay natin, move ng Diyos. Maganda man yan sa paningin natin o pangit. Si Joseph, hindi siya nagalit sa mga kapatid niya. Nakita nyo? Hindi siya nagalit. Kahit gusto siyang patayin. Hindi niya pinag-squat yung butler. Kasi governor siya. O ikaw butler, kinala mo, mag-squat ka. Hindi niya pinag-squat yung butler. Hindi niya kinompronta si Mrs. Potiphar. Ikaw ha, bakit inakusahan mo ko ng rape? Hindi naman kita rape ha. Binalikan pa ba niya yung mga taong yon? Hindi po siya nagtanim ng galit. It is not you, amen? But God! O dahil inakusahan mo ko ng rape, mag-isis ka ng kaldero sa kusina. Hindi ganun eh. Ginamit sila ng Diyos para makarating si Joseph sa kanyang plano. Amen? Bad times, good times, it will push you to the perfect plan of God.
Wala tayong dapat tanggihan. Wala dapat tayong ireklamo. Lahat lang nangyayari sa buhay natin, interpret natin na ito'y plano ng Diyos. Yung mga pangit na nangyayari sa buhay natin, gawing stepping stone. Tama ang Panginoon. Forgive. Namaltrato ba tayo? Forgive. It is not you, but God. Pag may isinara ang Panginoon, mayroon siyang binubuksan. Isinara sa bahay, bukasin mo si Potiphar. O si Potiphar. Isinara ni Potiphar, bukas ang prison. Isinara ang prison, bukas ang palasyo at ginawa siyang gobernador. Kaya kapag isinara na, huwag mo na buksan. Hanapin mo yung binubuksan ng Diyos. Yung pintuang malapit sa plano ng Diyos. Church, interpret circumstances by God's plan. Amen? Magiging better Christian tayo. Hindi tayo magiging katulad ng mga Israelita nung nainita na, reklamo na. Nung nauhaw na, reklamo na. Pinatuka ng Diyos sa ahas at pinalubog sa lupa lahat ng reklamador. Gusto ng Diyos maging better Christian tayo. Gusto ng Diyos yung posture natin, yung ating tindig ay hindi magbago sa harapan ng Diyos. Kahit maganda o pangit ang nangyayari sa buhay natin. It is a part of God's program and plan. Tayo tayong lahat, tayo mananalangin. Ama naming Diyos, kuminsan napaka-selective namin. Kapag pangit na ang tingin na namin, hindi nyo na plano. Nagre-reklamo na kami. Pag maganda, talaga namang enjoy na enjoy kami. Talagang praise the Lord. Plano nyo ang ganda-ganda, Panginoon. Promotion, wow, amen, praise the Lord. Pero kapag pangit na, nalulumbay na kami at wala nang praise the Lord ang aming mga labi. Nakalimutan namin, Panginoon, na ang buhay na ito ay balance. Na ang buhay na ito ay parang lumalangoy na may paghinga at mayroon din namang paglubog. Help us, Lord, at tulungan ka lahat na mag-interpret ngayon ng mga circumstances o mga nangyayari sa buhay namin na ito ay plano ninyo. It is not you, but God. Instrument lang ang tao, pero move ng Diyos. Kung ka ng Panginoon along the way ng ating mensahe, you kneel down, you talk to the Lord. Nasaktan ka ba sa iyong kapatid sa laman? O maging kapatid mo sa espiritual? Nasaktan ka ba? Pinagkanulo ka ba? Nakalimutan ba yung mabuti mong ginawang Nagtapat ka pero tingin hindi ka tapat. Nagbabago ka pero ang tingin ng iba hindi ka nagbabago. Inaayos mo buhay mo pero ang tingin ng iba hindi mo inaayos buhay mo. Inaakusahan ka ng mga bagay na hindi ginawa. Masakit yun. Pero tandaan mo itong prinsipyong ito. Sabihin mo sa mga taong umaakusa sa iyo, sa iyong puso't isipan, it is not you, but plano ito ng Diyos na maging bahagi ka ng buhay ko. Para ako tumatag, para ako lumago. Bahagi ng buhay ko para ako tumatag, para ako lumago, yung mga pangit na nangyayari sa buhay ko. At salamat, Panginoon, dahil may paghinga, hindi puro pangit. We thank you, O God. I-bless mo ang bawat panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.